Magandang araw sa inyong lahat mga katuto, mga kapatid sa pananampalataya anywhere around the world. This is Bishop Acera. Ang pangalan ko ay I am Brother Michael M. Acera, Bishop ng San Mariano Ward. At ito yung parang pinakang unang buwan ko bilang Bishop. So ang aking tatalakayin sa mga oras na ito ay ano nga ba yung mga natutunan ko bilang isang bishop dito sa aming ward. Okay? Sa isang simbahan, ang pangalan ng simbahan na ito ay ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So maaari ang ilan sa inyo mga nanonood nito ay miyembro ng simbahan na kinaaniban ko, at meron din namang yung hindi pa member ng simbahan. At yung mga hindi pa member ng simbahan na ito ay nakita na ninyo yung mga missionaries, yung mga dalawang magkakasamang naglalakad na nagbibigay ng mensahe ng Diyos sa bawat taong tatanggap sa kanila. So bali yun yung mga tinatawag naming full-time missionaries, mga kapatid. At isa ako sa mga naging ganun, full-time missionaries. So ngayon, pagkatapos ng mission ko noong 2011 to 2013, ako ay umuwi at nag-aral at nakapagtapos ng Bachelor of Secondary Education, major in English, noong 2018. Pagkatapos noon, ako ay nag-masteral at natapos ko yung aking master's degree noong August last year, 2023. So ngayon, this is 2024, ako ay tinawag ng Diyos na maging bishop ng San Mariano Ward. Ito ngayon yung isa sa mga calling ng Panginoon. Wala akong sweldo dito, at alinman sa mga bishops ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ay hindi po tumatanggap ng sweldo. Wala po kaming sweldo, kundi ito po ay sakripisyo naming mga leader ng simbahan para gabayan o pangunahan or maging pinuno ng isang ward. So andito po ako ngayon sa San Mariano Isabela, at ako po ang isa sa bishop na natawag ng Diyos dito sa San Mariano Ward. So hindi po tao ang tumawag sa akin sa pagiging bishop or obispo ng simbahan, kundi ang Panginoon po mismo ang tumawag sa akin dito sa gawain ito. So ngayon mga kapatid sa pananampalataya, gusto kong ibahagi sa inyo, kaakibat or connected ito sa unang video na ginawa ko noong isang buwan, noong June 2024. So ngayon ay July na, 2024. Isang buwan na akong bishop, at maraming mga pagsubok, maraming mga challenges na ibinigay ang Diyos sa akin bilang isang bagong bishop na dito sa San Mariano Ward. So hindi ko pa masyadong nararamdaman yung hirap na sinasabi ng mga pinalitan namin na bishop dito. Pero so far, so good naman, dahil nakakapaglingkod tayo sa Panginoon ng maayos at kumikilos yung ating mga kasamahan, mga kapatiran natin sa simbahan ng maayos. So ang natutunan ko sa pagiging bishop ay ibabahagi ko sa inyo ngayon isa-isa, at kung gusto mo ng mga ganitong klase ng content, mag-subscribe ka na, at malay mo, isa ka sa magiging tagapaglingkod ng Diyos sa mga videos na gagawin ko dito sa channel natin, Science of Salvation, ay matuto ka ng ilang mga bagay na dapat nating i-apply bilang mga leader ng simbahan ng Diyos. Alinmang simbahan ang kinaaniban mo, dahil lahat naman ay universal. Halimbawa, yung pagmamahal. Hindi lang naman ang bishop ng San Mariano ang nagmamahal. Hindi lang naman ang leader ng Catholic Church ang nagmamahal. Hindi lang naman ang leader ng Born Again ang nagmamahal, kundi lahat ng mga tao ay merong universal feelings like love. And yung sinasabi ko sa inyo. So, kahit saan ka man sa mundong ito, at kung ikaw man ay isang tagapaglingkod ng Diyos, ay may mapupulot kang aral dito sa channel natin, sa Science of Salvation. So ngayon, gusto kong i-share number 1 na natutunan ko bilang isang bishop ng San Mariano Ward, bilang isang leader ng ward na ito. Unang-una ay magkaroon ng
tinatawag nating humility. Yan yung number 1 na ina-apply ko, na sinisikap kong i-apply. Okay, hindi ko binabrag yung humility dahil ako mismo hindi ko perfect yung pagiging humble, yung pagiging mapagpakumbaba. So, sabi nga sa isang saying, once you recognize yourself a humble one, then that's the end of it. So, kapag ikaw mismo ni-recognize mo yung sarili mo na humble o mapagpakumbaba, then tapos na yun doon. Dahil once na na-recognize mo yung sarili mo at sinabi mo sa iba na humble ka o mapagpakumbaba ka, ay naging mayabang ka na, nagiging boastful ka na. So, isang bagay yun na pinipilit kong i-apply sa aking sarili bilang isang leader. Bakit kailangan i-apply yung pagiging humble or yung pagiging mapagpakumbaba sa ating sarili bilang mga bishops or bilang mga leader ng simbahan? Unang-una, nakalagay sa scripture, no? Humility is the beginning of wisdom. So, ibig sabihin, pag ikaw naging mapagpakumbaba sa Diyos at sa kapwa mo tao, doon magsisimula yung wisdom. Doon magsisimula yung karunungan, yung kaalaman kung paano mo paglilingkuran yung mga taong nasa paligid mo. So, ganun siya kahalaga. Yung humility is the beginning of wisdom. So, meron ngang hymn dito sa church na sabi doon sa phrase na yon, "Be thou humble in thy calling, for the Lord thy God shall lead thee by the hand." So, ibig sabihin, kung tayo ay humble, kung tayo ay mapagpakumbaba, sinisikap nating maging mapagpakumbaba sa Diyos at mapagpakumbaba sa tao, tayo ay gagabayan ng Diyos sa kung saan tayo dapat or yung direksyon ng isang leader. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakamali dahil tayo ay humble enough to pray. We are humble enough to know the will of our Heavenly Father, at sa pamamagitan niyan, hindi tayo magkakamali dahil siya yung mismo yung gumagabay sa kamay mo. Siya mismo yung aagapay sa'yo. Now, ano ba ang ibig sabihin ng humility? Ito ba yung kapag inaway ka, hindi ka papatol? No, hindi po yun yung ibig sabihin ng humility. Ito ba yung kapag may nagsalita sa'yo ng masama o nagsabi ng kung ano-ano sa'yo, ay hindi ka iimik? Yun ba yung definition mo ng humble o ng pagiging mapagpakumbaba? Hindi po. So, dito sa church, natutunan ko nung bata pa ako kung ano ba yung totoong definition ng humility. Number 1, ang definition ng humility spiritually ay we are submitting ourselves to the will of our Heavenly Father. Ibig sabihin nun, yung ating sarili ay ibinibigay natin sa Diyos. Tayo ay nakasubmit sa will niya. Yun yung pinakamahirap na test ng mga leaders at ng mga tao, pangkaraniwang miyembro ng simbahan, at lahat ng nanonood dito. Yung will ni Heavenly Father ang minsan challenging na tanggapin natin. Halimbawa, will ni Heavenly Father na ikaw ay mag-teacher. Halimbawa, sa usapang mga course, sa mga estudyanteng nanonood, gusto ng Diyos na ikaw ay maging teacher, pero ikaw, ang gusto mo naman ay maging doktor. So, minsan, marami kang pangarap sa buhay na akala mo makakabuti sa'yo, which is yun yung pangarap mo, maging doktor. Pero ang gusto ng Diyos sa'yo ay maging teacher. So, kapag sinikap mo at pinilit mo maging doktor, ibig sabihin hindi mo ginagawa yung will ni Heavenly Father, which means to say na maaaring hindi ka magtagumpay sa pagiging doktor mo. Pero kung yung will ni Heavenly Father ang hinanap mo at tinupad mo sa buhay mo, then magiging successful ka sa bagay na yun. Remember na nakikita ng ating Ama sa Langit, ng Diyos, ang ating future. Mas alam niya kung ano yung makakabuti sa atin kaysa sa atin. So, yan yung ibig sabihin ng humility. Once we have submitted ourselves to the will of our Heavenly Father, then you are humble. Imagine, si Jesus Christ nung nagkaroon ng sugalan sa templo ng Diyos, no, sa Jerusalem nung time na yon. Kanyang pinagtatapon yung mga bagay-bagay na nakapalibot sa templo ng Diyos sa kanyang Ama, dahil parang sa tingin niya ay nadudungisan ang paligid ng templo ng Diyos.
So tinapon niya lahat ng mga nagbebenta ng ibon, yung mga nagsusugal, kung may napanood kayo na mga documentaries or mga movies tungkol dyan sa testament na yan. So nakita natin doon na si Jesus Christ lived a perfect life. Ibig sabihin, siya ay namuhay ng mayroong perpektong pamumuhay. Ibig sabihin, hindi siya nagkasala. Pero anong tawag doon? Sa pagtatapon niya ng mga gamit ng mga taong nakapaligid doon. So hindi po kasalanan yun. Dahil ang will ni Heavenly Father ay maging malinis ang kanyang templo. Ginawa lamang yun ng ating nakatatandang kapatid na si Jesucristo. Na si Jesucristo, ginawa po niya yung will ni Heavenly Father, therefore, He is humble. He is submitting Himself to the will of Heavenly Father. Napakahirap pong salungatin ng mga taong nakapaligid sa atin. Napakahirap po dahil maaaring yung iba baka masaktan sa ginagawa natin, or lalo na sa panahon na yon na ginawa ni Jesus Christ yun. Napakahirap, marami siyang makakalaban, pero ginawa niya pa rin, mga kapatid. Bakit? Dahil gusto niyang gawin yung will ni Heavenly Father. Sabi nga, we have to fear God more than men. We should not fear men more than God. Mas maganda na lang, mga kapatid, na ma-offend yung mga tao sa ginagawa natin for as much as ginagawa natin yung will ni Heavenly Father. Mas nakakatakot kung ma-offend natin ng Diyos. So yun yung number 1 na natutunan ko bilang bishop na ina-apply ko sa pamumuhay ko ngayon bilang bishop ng San Mariano Ward. Isang buwan pa lang akong bishop and I know marami pang mga pagsubok ang darating. So first, I hope na natuto kayo ng isang value, which is yung humility, yung pagiging mapagpakumbaba, submitting ourselves to the will of our Heavenly Father. At pag ginawa natin yan, we will be a successful servant of God, because yun yung kauna-unahang ingredient, na maging humble tayo. Then that's the time that God will give us wisdom. At pag may wisdom tayo, we can govern and direct yung mga taong nasa sakupan natin sa ating pamumuno. At magiging masaya sila because God is leading you. Because all the ideas that coming in your head is the idea of the Lord. Revelation coming from God. At hindi yung will mo, hindi yung idea mo. So kung may idea ka na gustong i-propose sa Diyos, of course, kailangan pa rin natin maging humble enough to ask God if it is right. Okay? Yung mga ideas natin na pumapasok sa isip natin, okay lang naman yan for as much as the Lord approves it. So kailangan i-approve muna ng Panginoon yung mga gusto natin gawin sa simbahan niya, and then that's the time na gagawin natin. Pero pag wala tayong confirmation or sagot galing sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin or pahiwatig, kagaya ng vision or panaginip, hindi natin siya gagawin dahil hindi yun ang kagustuhan ng Diyos. So that's it. This is Bishop Acera. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan mo yung bagay na ito, itong video na ito, paki-hit mo na yung subscribe button at yung like button para ma-update kita sa mga susunod na mga videos ko at yung mga bagay na natutunan ko bilang bishop at bilang leader ng simbahan dito sa channel na to. So once again, this is Bishop Acera. Peace be with you.